Pagbating muli sa inyong lahat, tayo ay nasa Module 4 na ng Dr. Maggie Magnesium Therapy. Sa parting ito ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa human body system. Kailangang may pangunawa tayo sa kung paanong gumagana ang sistema ng ating katawan. Sa kaalamang ito ay madali nating maya-apply ang kaalaman sa pagsasagawa ng Dr. Magic Magnesium Therapy sa mga karamdaman. Ating alamin ang tungkol sa integumentary system, muscular system, endocrine system, skeletal system, nervous system, at cardiovascular system. Ang integumentary system o ang panlabas na parte ng ating katawan na bumabalot sa kabuuan ng ating katawan katulad ng ating balat, buhok, kuko at glandula ang unang hanay ng depensa ng ating katawan. Kapag nasugatan ang ating balat, ito ay maaaring pagmula ng impeksyon o pasukan ng mga mikrobyo, mabisang lunas ang magnesium sa pagpapagaling ng sugat, sakit at katig. Ang ating mga kalamnan at connective tissues ay kailangan ng magnesium upang ito ay mabuo, gumalaw at mapanatili ang tamang temperatura. Ang ating endocrine system o pinagsanib ng mga maliliit na organo na nakaugnay sa pagpapalabas ng mga panghudyat ng mga molecule mula sa labas ng selula na tinatawag na hormones ay nangangailangan ng magnesium upang maisagawa ng ating katawan. Kasama dito ang insulin na gawa ng pancreas gamit para sa paggawa ng ATP o adenosine triphosphate na siyang energy currency ng ating katawan. Ganoon din ang mga sexual steroid hormones at pituitary glands hormones. Ang ating mga buto na suporta ng katawan ay nangangailangan din ng magnesium, calcium, at pinananatili ng magnesium ang calcium sa loob ng buto upang ito ay maging matibay. Dahil ang calcium ay pain messenger, hinahadlangan ng magnesium ang calcium na pumasok sa NMDA receptor upang masawata ang concentration ng calcium sa loob ng cells. Alam niyo ba na kapag marami ang calcium sa ating mga sa labas ng ating buto ay maaari itong maging marupok. Kung kaya't kinakailangan ang calcium ay hindi makalabas or lumabas at pumunta sa ibang parte ng ating katawan. Ang calcium ay kinakailangan at laging nandoon. Ito tinatawag dahil sa inflammatory response kapag may pagtigas ng mga laman or inflammation or pamamaga. Hinihila ng proseso ng katawan ang calcium mula sa buto para ito ay lumabas at maging pain messenger or magdala ng senyales ng nadaramang sakit. Okay. Ang kasunod na human body system is ang ating nervous system. Sa pamamagitan ng ating nervous system na ipararating sa ibang parte ng ating katawan ang mga mensaheng nadarama, nakikita, naririnig, naaamoy at nalalasahan. Anumang aksyon para sa kaligtasan ng katawan ay mabilisang matutugunan ng tamang aksyon. Halimbawa, ikaw ay nabuhusan ng kumukuling tubig sa iyong kamay. Agad mo itong lalapatan ng karampatang lunas, katulad ng pag-spray ng Dr. Maggie Magnesium, kung alam mong ito ay mabisang paraan. Kung nakita mo namang may taong may dalang baril at ito ay namamaril, ikaw ay mabilisang tatakbo para lumayo sa lugar upang hindi ka madamay or maging ligtas or hindi ka maging biktima ng pamamaril. Ang importansya ng nervous system ay makapag-transmit or makapag-send ng mga signals ng mga bagay na hindi mabuti para sa ating katawan. Halimbawa, ang pagkain na sobrang alat, kung ikaw ay walang panglasa, ay ipapasok mo sa iyong katawan ang sobrang asin
ay nakasasama, higit lalo kung ang isang tao ay mayroong mataas na blood pressure. Um, ang asin ay bawal. So, itong ating nervous system ang nagko-communicate. Meron tayong sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Ang sympathetic nervous system ay responsible sa stress response. Ang parasympathetic nervous system naman ay ang rest and digest o ang panahon ng pagkukumpuni. At kapag ang ating katawan ay napapagod, kailangan tayong magpahinga, rest and digest. So, kasama dito ang ating pagkain kung saan kailangan nating mag-digest ng mga nutrients sa katawan. Fight or flight naman ang uh, stress response ng ating katawan. Sa sistemang sirkulatoryo o pangkalat o cardiovascular ay isang organong nagdadala at nagkakalat ng mga sustansya, hangin, dumi, patungo at mula sa selula at tumutulong sa pagpapanatili ng normal na temperature at pH upang mapanatili ang homeostasis or ang puso at sisidlan ng dugo. Ang cardiovascular system na inyong namang alam ay napakahalaga, no? Ang ating puso ang unang-unang organs na involved dito sa ating cardiovascular system. Ano ang mga sakit na maaaring maging sanhi ng ah, pagkakaroon ng depresya sa puso? Halimbawa, ikaw ay mataas ang blood pressure, nakipot ang mga daanan ng dugo, o dahilan dito, kailangan natin na malaman paano ba nakatutulong ang magnesium para sa cardiovascular system. So tayo dito sa cardiovascular system natin, meron tayong first aid dyan. Ang first aid natin ay mag-i-spray tayo ng magnesium sa ilalim ng dila, sa sides ng leeg at sa puso upang ito ay kumalma habang hinihintay natin ang uh, ambulansya. Ito ang dapat nating i-first aid. Ang kung hindi pa rin bumababa ang dugo ng sa pag-spray na ating ginawa, kailangan natin na sprayan na ang buong ulo. Ang pag-spray sa buong ulo ay pagbibigay ng oxygen sa brain upang ang ating utak ay hindi kulangin ng hangin na siyang nagdudulot ng mga pagkakaparalisado ng ibang parte ng ating katawan. Dito naman sa nervous system, ano ba ang mga naaapektuhan dito, no? Sa nervous system, affected dito ang sleep. Kung kulang sa tulog, hindi makatulog, paano ang protocol? Spray sa ilalim ng dila, spray sa pusod. Sa pusod ang pinakamainam at sa tiyan, no? Sa tiyan. This is connected to our brain. Kapag ikaw ay nag-spray sa iyong pusod o sa iyong tiyan, ang makakaranas ka ng pagtulog na mananaginip ka. So, ang tulog na ikaw ay nananaginip ay senyales na maganda at malalim ang iyong pagtulog. Skeletal system naman, kanina nabanggit ko, no, na yung calcium ay dapat nandoon sa ating mga buto. Subalit kapag may inflammation, kapag may pananakit, pamamaga, dino-draw out niya ang calcium sa buto. Ang magnesium ay sasabihin niya na, o dyan ka lang, ako nang bahala dito. Kaya kailangan ang magnesium at calcium ay balanse. Maiibsan din ang communication ng pain kasi ang magnesium, ibablock niya ang NMDA receptor kasi doon pumupunta ang calcium to message pain. Sa skeletal system din, sa isang pag-aaral na ipinakita sa conference in 2019 ng International Society for the Development of Research on Magnesium for Health and Diseases, ipinakita doon na madaling nakabalik ang mga minerals na kailangan sa buto kung ito ay lalagyan ng magnesium. Mayroon akong isang pasyente before, athlete siya,
nagkaroon siya ng fracture sa kanyang paa. Ipinakita niya sa akin ng X-ray, 'no? Sa pag-spray niya ng magnesium, ang bilis din nanumbalik yung pagkakabalik or pagkaka-fuse ng kanyang buto at nakapaglaro siya agad. Ah So sa ating mga parte ng buto dito, meron ding mga kasama ng mga muscles ay nagkakaroon ng inflammation. Mabisa rin ang pag-spray ng ating magnesium dito sa mga ganitong kondisyon, katulad ng arthritis, no? Carpal tunnel syndrome din. Ang mga bagay na na, na sumasakit sa ating katawan ay mabilis na naiibsan ng pag-i-spray kasama dito ang pamamaga or kung meron tayong magapok or yung case ng osteoporosis. Ito namang ating endocrine system, no? Um, ito ay hormones ang production, no? Nagsisikret ng hormones. Pero kung kulang ang magnesium, hindi ito magagawa ng katawan. Pituitary is related to um, sa mental health condition, no? Ang thyroid glands naman, I remember sa isang medical mission or pain healing mission ng Magitech, mayroon isang babae na may bosyo or may enlargement of thyroid. Nakita ko kung gaano niya kabilis na napaliit ang enlargement of thyroid. Ang adrenal glands natin is responsible sa response ng katawan sa fight or flight, no? Sa stress hormones ang related sa um, adrenal glands, no? Ito ay nakanandun, ito yung parang sombrero na ito, para siyang sombrero ng kidney. It sits on top of the kidney. So, dalawang kidney, dalawang adrenal glands. Ito, may pagka-stress ang tao, sobra ang pag-pump niya, pag-pump ng mga stress hormones, no? At pwedeng dire-diretso ang pag-pump niya kung saan ang tao ay nagkakaroon ng difficulty in sleeping, ay laging natatakot, or may anxiety, may nervousness, yan. Yan ang responsable dito. So kapag ka din nirelax mo ang katawan, magbabounce back ito, mag-activate ang parasympathetic nervous system at pipigilan ang pagdiretso ng pag-produce ng stress response. Ang mga karamihan din sa mga hormones ng tao ay nanggagaling sa ginagawa ng reproductive system. Ang hormones na gawa ng reproductive systems natin ay pwedeng magkaroon ng cascading effect or kung ano yung wala, pwede siyang maging siya. So, yan ang role ng ating reproductive system hormones, no? Kasama na nire-regulate ng mga hormones yung pakiramdam natin na halimbawa, bakit may mga tao na bakit ang lamig ng pakiramdam? Hindi naman malamig. Pinapawisan nga yung isang tao. So ito ay ang problema sa miscommunication or misinterpreting or signaling ng mga hormones, no? Kasama dito sa hormones na ito yung nagkakaroon ng Raynaud syndrome or yung kulay ubi ang mga daliri at sila'y nilalamig. Tatandaan ko yung isang sister na pasyente. Hindi niya sinabi sa akin na may problema siya sa nagkukulay ubi ang kanyang daliri. Nag-therapy siya because of the lower back pain niya. But after the session, ang sinabi niya sa akin, Dok, hindi na nagkukulay ubi ang aking daliri. Hindi na rin ako nilalamig na kagaya ng dati. Dati kapag katapos kong maligo, sobrang ginaw ng aking nararamdaman. Pati yon na-address. So, ganoon kabilis ang effect. Even just one treatment, kaya niyang matulungan. Muscular system, no? Yung relaxation. Relaxation, kapag ikaw ay nagkakaroon ng muscle cramps, spray mo lang yan sa muscle cramps at mawawala yung cramping. Kasi yung cramps is over supply ng calcium. Ang calcium kasi, siya yung kumbaga sa puso, siya yung nagpapatiklop ng puso at ang magnesium naman ay siyang nagpapabuka. Parang muscles din siya. Siya yung nagpapatigas, ang magnesium naman ang nagpapalambot. So, balikan natin ang integumentary system. Kanina nabanggit ko, no? O ito, napaka-importante. Tandaan lamang na napakagaling ng Dr. Maggi Magnesium
sa sugat, kahit anong sugat, kahit gangrene pa yan or hindi gumagaling na sugat, kaya niyang mapagaling. Bakit? Kasi nakakapag-supply siya ng oxygen, napapadaloy niyang muli ang dugo, so meron supply ng nutrients. Ang balat na may sugat ay madaling pasukan ng mikrobyo. Tandaan, ang pambalot ng katawan at panglaban natin sa panglabas ng mga kalaban ay ang ating balat. Hindi agad yan mapapasok. Kahit lagyan mo ng tubig, makapal ang balat yan bago pa makarating sa kaloob-looban. So in that condition, tandaan lang na kapag ka magpapagaling ng sugat gamit ang magnesium, ang gagawin ninyo ay sa paligid muna, peripheral or peri-wound, sa paligid muna ng sugat. Bakit? Dahil ito ay mahapdi. So sa paligid ng sugat, gagapang siya unti-unti. Hindi mo mararamdaman ang hapdi. Hanggang sa ma-fully cover mo ang parteng may sugat, mawawala ang pamamaga, mawawala ang pananakit, at mabilis itong gagaling. 100% guaranteed ko ang sugat dahil yan ay marami ng kondisyon ng aking natunghayan diyan. Kahit nga yung puputulin na yung paa dahil may diabetes, no? At nagsusugat-sugat ang paa, mabilis itong napapagaling. So, for now, yan muna ang tungkol sa ating um, part 1 ng human system. At meron pa tayong part 2, i-discuss natin sa module 5. Paunti-unti, sasama ako ng mga sakit na related sa mga human body system para kung saan ay magkaroon kayo ng idea. Sa ibang module ay ituturo ko naman paano ang tamang pagsasagawa nito. So hanggang sa susunod na module at dito natatapos ang ating module 4 tungkol sa part 1 ng human body system. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-aaral.